Pagpalang umaga po sa ating lahat. Mapagpalang umaga, Father. Tayo dapat maging magalak at maging masaya kahit na tayo ay nasa loob ng ating pagpepenitensya sa panahon ng Kwaresma. Dalawang beses po sa ating loteriya ng ating simbahan ang pagsusuot ng kulay rosas, hindi po ito pink, rose, upang gunitain ang papalapit na paggunita ng ating mga mahal na araw sa Lent at sa Advent season, yung ating papalapit na Kapaskuhan. So ang pink or ang rosas ay naghuhudyat ng papalapit na mga masasaya, magagalak ng mga pangyayari sa buhay ng ating Panginoon, sa buhay nating mga Kristiyano. Sa talinghaga na ating narinig, napakahaba, no? At maaari nating itong i-summarize na may dalawang ama, may anak na dalawa ang ama, may dalawang klaseng anak ang ama. Isa ang pasaway, isa ang nagbait-baitan at palaging sinasabi na ako ang mabuting anak. Sa buhay natin bilang pamilya, nararanasan natin ito. Kayo bilang mga magulang, paiba-iba ang inyong mga anak. Di ba? May anak na ganito, may anak na ganyan. Depende sa kanilang ugali, depende sa kanilang kinalakihan. Bilang mga magulang, nais nating silang mapabuti. Nais natin silang maging mabuting mga anak. Ngunit sa kalaunan ng kanilang paglaki, in their maturity, sila ay nagbabago. Sa ating pagbasa, sa ating gospel, ang unang anak, ang bunsong anak, ang pasaway na anak, ay hiningi ang pamana sa kanyang ama, kahit na buhay pa ang kanyang ama. No? Buhay pa ang kanyang ama, hinihingi na ang pamana. Ibig sabihin nun, tinuturing ng anak na sana mamatay ka na at sana makuha ko na ang aking mana. Di ba ang mana ay maibibigay lamang kapag ang magulang ay namatay na. So ang nangyari, ginastos sa ganitong paraan, sa babae, sa kung ano-ano, at siya ay nakaranas ng kagutom. Ang atang anak na ito ay napaisip, na-realize niya ang kanyang buhay, na siya ay nagkamali, na siya ay nawala sa landas. At hindi niya nalaman na ang tunay na kayamanan ay hindi yung pera, yung mana, kundi ang kanyang relasyon, ang kanyang ugnayan sa Diyos. Tayong lahat, minsan, nag-aaway-away dahil sa mana, dahil sa pera, hindi dahil sa relasyon natin sa isa't isa. At doon nawawala ang ating relasyon, ugnayan sa isa't isa. Kaya kailangan nating isipin ang tunay na kayamanan sa ating buhay. Ang ating relasyon sa isa't isa, ang ating relasyon sa ating ama't ina, ang ating relasyon sa Diyos. And we will come to realize these things kapag nangyari na sa buhay natin ang mga ito. Realization. At ang pangatlo, yung pagbabalik niya sa kanyang ama. Ibinalik ng ama ang kanyang tunay na katayuan, ang pagiging anak. Kasi sabi ng anak, babalik ako sa ama upang maging alipin niya. Dahil hindi na ako karapat-dapat, sa kanyang pagmamahal at ituring akong tunay na anak. Minsan sa pamilya, minsan kung ang anak ay pasaway at nawala sa landas, sinasabi minsan ng mga magulang na, bakit ka pa bumalik? No? Ang kapal ng mukha mo, bakit ka pa bumalik sa pamamahay na ito? Na ginawa mo ang lahat ng kasamaan.
Ngunit ang ama, hindi niya pinasalita ang kanyang anak. Ngunit siya ay tumakbo. Sinalubong niya ang kanyang anak na nawala. At binigyan ng singsing, binihisan ulit. Ibig sabihin, binalik sa kanya ang kanyang dignidad, ang kanyang pagiging tunay na siya, ang kanyang anak. Ganyan din tayo sa ating buhay. No? Huwag nating hayaan na maging pabaya tayo sa ating mga anak. Minsan kasi, pag nagagalit tayo, nagtatampo ang ating mga anak. Ngunit, sa kabila ng pagtatampo ng ating mga anak, mahal pa rin natin ang ating mga anak. Minamahal pa rin natin ang ating mga anak, kahit na sila ay pasaway sa ating buhay. Magandang halimbawa ang ating ama nasa ating gospel ngayon. So ganun din ang amang nasa langit para sa ating lahat, na hinihintay tayong magbalik sa ating pagbabalik. Huwag tayong manawa na magbalik sa ama. Dahil ang ama, hindi siya nagsasawang maghihintay at sasalubungin tayo sa ating mga buhay. Kaya merong isang kanta, kakantahin ko ito. Ito po ay sinulat ni Father Mimo Perez, na siya ay hindi na siya pari ngayon. Ito yung kanta. Bakit labis mong dinaramdam, pagkakamalimot, kabiguan, may magagawa ka ba kundi ang magpasyang bumangon at muling magsimula? Panahon ay tumatakbo, pagbabago ay sa kamay mo. May naghihintay sa'yo, hindi naghuhusga, isang amang nagmamahal sa'yo. Habang buhay may pag-asa ka, dahil kailan may di ka nag-iisa. Di mo man napapansin, siya'y kasama mo, isang amang nagmamahal sa'yo. Kung ika'y inuunawa niya, bakit di mo magawang limutin ang iyong pinapasan ay kanyang hinihingi upang malaya kang makapagmahal. Higit na dakila ang pag-ibig niya sa kasalanan mo, sa kahinaan mo. Habang buhay may pag-asa ka, dahil kailan may di ka nag-iisa. Di mo man napapansin, siya'y kasama mo, isang amang nagmamahal sa'yo. Di mo man napapansin, siya'y kasama mo, isang amang nagmamahal sa'yo. Amen. Mahalin natin ang ating mga ama, ang ating relasyon sa ating aming Diyos. Huwag nating pabayaan ang ating relasyon sa Kanya. Magbalik loob, magsisi sa ating mga kasalanan. Amen.